Kamusta po muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito po talagang sinasabi nga natin na sobra po nilang pinupolitika at gustong i-demolition job ang budget din po ng Office of the Vice President. Sa kabila ng sa presidente po, nung nakaraan, di ba, na i-vlog natin, na wala pang 20 minutes, tapos na po ang budget ng Office of the President na 10.5 billion mga katambay. Pero sa Office of the Vice President, nagkakagulo po mga katambay at talagang sobra-sobra kung busisiin mga katambay. Excuse me po. Ito, pakinggan po natin ang naging hearing po kanina lang mga katambay at nagkakagulo po sila. Ito po, pakinggan po natin yung nadismaya dahil hindi nagpakita ang buong Office of the Vice President, hindi po nagpunta ang ating Vice President. Kaya po yung may mga script mga katambay, yung gumawa na script ay dismayado mga katambay. Dahil nag-prepare ito preparado ito para atakihin at talagang pahiyain ang ating Vice President. Kaya lang ang Vice President ay matalino. Alam niya na siya ay pinupolitika. Kaya ito po, pakinggan po natin yung mga nadismaya na mga congressman, mga katambay. At komentohan natin. Siyempre, alam na natin kung sino yan. Ang Makabayan Black, mga katambay. Lalong-lalo na yung may kaso ng child abuse. Convicted na pala. Convicted. Pero nasa kamera pa rin, mga katambay. Marami pa po tayong tanong kaugnay dito. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. No? Kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no? Mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. Talagang bratinela to the max, no? Yan po mga tambay, ang tawag ni Franz Castro, ang convicted po ng child abuse, na bratinela po talaga ang tawag niya. At dapat lang po talaga kayo i-boycott ang ng Vice President dahil alam niya na ang maitim na balak nyo sa kanya. Talagang papahiyain nyo po ang opisina ng Vice President sa buong Pilipinas dahil naghahari-harian po kayo dyan. Saka siyempre po, komento ni Kamanong, yung opisina po ninyo napapamunggaran o napupuno po ng mga nasa sombrero ni Kamanong. At talagang isa pa, sinabi ni dating Pangulong Duterte na yung konstitusyon na yan ay pinakabulok at raten na konstitusyon. Dapat lang talaga na mangyari po sa inyo yan. Dahil unang-una, na nakatikim kayo na kauna-unahan, sinabi nyo nga na isang Vice President lang na Sara Duterte ang gumawa po sa inyo yan. Ganyan po katindi ang Duterte. Hindi po sila gahaman sa pondo. Kung ayaw nyong bigyan ng pondo, nasa inyo na yon. Hindi po siya gigil na gigil katulad nyo yata di umano na talagang gahaman. At mismo ang Vice President, ano sabi? Ang pera ng taong bayan, 2 tao lang ang umahawak. 2 tao. Kaya hindi mo masusubukan ng Vice President pagdating sa pera, mga katambay. Ito pa po isa, mga katambay. Nagkagulo po sila. Nagkagulo. Kaya lang si Congressman Marcoleta pinaglaban niya rin po yung tradisyon. May tradisyon po kasi sa Kamara, mga katambay. Ito po, pakinggan natin si Congressman Marcoleta. Nagkagulo. Nangyari, a bunch of questions. That's why I'm asking. Bakit natin
natin ginawa yun earlier. Are we not already respecting a tradition well kept by this house? Respect tradition. Hindi nga, pinagtatanong niyo siya eh. Meron pang pratinela, whatever. That is disrespect to the office of the President, Vice President. Kung ano yung pinagtatanong niyo sa kanya eh. These questions never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. Motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh. May pratinela pa? Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taon ko na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Wala man lang... We can read the records. No, he did not introduce. Nag-motion siya ngayon. But it's... Parliamentary the first thing is that is the manifestation of Congressman Dante Marcoleta and it should be answered by the members. Yan po, nagkagulo po sila mga sa kamara dahil unang-una yung ipinaglalaban po ng Congressman Marcoleta na may tradition po about po sa kung paano po nila busisiin ang budget po ng presidente at ganun din po ang budget ng Vice President. May tradition. Hindi po katulad po ngayon ang sinasabi ni Marcoleta, ni Representative o Congressman Marcoleta. Ngayon lang po nangyari ito na meron pong opisina ng Vice President na talagang pinupolitika at sobrang tagal ibigay o ipasa ang budget. Samantalang, yung sa sinasabi nga ni Marcoleta, nung isa lang ang budget ng Office of the President, napakabilis. Walang mga question na katulad ng ginagawa kay Vice President. At nakapagtataka, mga katambay, yung hinihingi pong budget ni Vice President Sara Duterte ay hindi kasing laki ng budget ng Pangulo. 2 billion ng kanya mahigit. Samantalang sa Office of the President ay 10.5 billion. At kalahati pa po nung sa Presidente ay mapupunta pa po sa confidential fund. Halos. Saka yung kanya Intel fund. Mga tambay, biriin mo yun. Samantalang Office of the Vice President, wala na po siyang hininging confidential fund. Kaya talagang pinupolitika po at talagang may demolition job ito. Komento ni Kamano. At ito pa po ang sinabi po ng bandang huli, patapos na po. Talagang sila na magdidesisyon. Iniwan na po kasi ng Vice President sa kanila ang desisyon. Dahil nga hindi po ito matakaw sa pondo. Ngayon, nasa kanila na pong kamay sa Kamara ang desisyon kung bibigyan po nila ng budget ang opisina ng Vice President. Kasi nilatag na po at ipinasa na sa Kamara ng Vice President lahat-lahat ng kanyang programa sa 2025 kung saan gagasusin ang kanyang proposal budget. Sinumiti na po ito sa Kamara at nasa kanila na desisyon. Abangan po natin. Ito po yung isang sinabi ng congressman bago po sila magtapos. Madam Chair, quick clarification with the Commission on Audit. Pwede ko po ba malaman kung nagsumiti po ng liquidation report ang ating pong Vice Presidente? What period po, Madam Chair? 2023. 2023. I'm sorry, 2022. Yes po, Madam Chair. May I know
when did the office of the Vice President Tingnan nyo po, putulin natin. Tinatanong po ng Kamara kung nag-submit daw po ng liquidation ang Office of the President. Nag-submit Oo daw. Meron, sabi ng COA. Ang tanong ni Kamanong, ang mga kongresista ba, ang mga representative po ba, nagsasubmit po ba ng liquidation nila? Nakamukha ng ginagawa sa COA at binubusisi. Tanong lang po ni Kamanong yan, mga katambay. Kasi special po sila eh. Special, di ba ba? Dahil nga natuklasan po ni una-una ni SAS at ni dating Pangulong Duterte na hindi po ito obliga na mag-submit ng mga kung ano-anong dokumento sa COA para mabusisi po ang pondo po ng Senado at Kamara. Pero ang kakapal po ng muka, magtanong kung nagsasubmit, di ba, ng liquidation ng opisina ng Vice President. Hindi po nila itinanong ito, mga katambay. Never din nila itinanong ito sa opisina ng presidente nung talakayin po nila ang budget po ng presidente. Kung nagsasubmit po ba opisina ng presidente ng liquidation nila sa COA, di ba? Tanging sa Vice President lang po nila binubusisi, di ba? Kaya magtataka ka pa na pupuntahan kayo diyan ng Vice President dahil una-una naranasan niya na yung unang hearing ng budget ng Office of the Vice President kung paano niyo po siya ipolitika. At talagang gusto nyong palabasin na siya'y corrupt. Di ba? Hindi, malabo na kayong puntahan yan. Ito pa, tuloy natin. The liquidation report. Madam Chair, the ICFAO received the liquidation report on January 17, 2023. May I know from the Commission on Audit if the submission was filed on time? There is a slight issue on the provisions of the joint circular because while the joint circular says that all liquidations must be all cash advances must be liquidated at year end, there's also a provision that allows the submission of the liquidation within 30 days from the end of the quarter, Madam Chair. What is the answer to my question? Was it submitted on time? So, as far as we have determined before, they have submitted it on time since it was within the 30-day. All right. So after the submission that you have mentioned, made sometime in. Tingnan mo, mga tambay, pati yung submission tinatanong kung on time daw mag-submit ang Office of the Vice President. Sinabi naman, nagsasubmit po sa oras, mga katambay. Ang mga congressman kaya, nagsasubmit mo pa kaya ng mga resibo nila, liquidation nila, ng budget nila. Di ba? Ang kakapal ng muka, komento ni Kamanong, ang kakapal ng muka, mga katambay. You know? Yung gusto nilang mangyari na kung ano-anong mga liquidation sa Vice President, pero hindi po nangyayari sa opisina nila yan. Kaya makakapal ang mukha. Di po mga katambay? Nakakahiya. January of 2023, is that the last submission of the liquidation report that the Office of the Vice President submit? Are there any other submissions made by the Office of the Vice President? Madam Chair, they submitted an additional document. When did the Office of the Vice President submit the additional document? For the record, Madam Chair? Is that in the nature of liquidation report also? It was an accomplishment report, Madam Chair. So what is the nature of that report? It is an accomplishment report. It is part of the liquidation report, but not an entirely. That is part of the liquidation report that was submitted sometime in January. May I know, just for the record, when did the Office of the Vice President submit the accomplishment report? The initial submission was on January 17, and the submission on September 18 was an amendment to the accomplishment report. So in other words,
binigyan po ng pagkakataon ang opisina po ng ating Vice Presidente na magpaliwanag dito po sa kanyang liquidation report. Since we have not yet issued an AOM at that point, actually it would have been one of the findings, but then they were able to submit the accomplishment report po, So, Madam sa, Chair. sa madaling salita, Madam Chair, nagkaroon ng maraming pagkakataon ang opisina po ng Vice Presidente na magpaliwanag dito po sa kanyang liquidation report. Yes, Madam Chair. Tingnan niyo po mga tambay, talagang pinipilit po nila na maging kurap po ang Vice President, lalo po sa COA. Pero talagang yung pag-submit po ng liquidation ng Vice President ay ginagawa po ng opisina ng Vice President, mga katambay. Lahat po halos ng hinihingi kahit sinasabi po natin o sinasabi po ng COA na medyo nalelate yung iba, pero nagsusumite. Hindi po katulad ng Kamara at Senado. At isama na natin ang opisina ng Presidente kung talaga po itong nagsusumite ng kanilang mga liquidation, mga resibo, yung kanilang MOEE, mga katambay, na isusumite po kaya. Kaya dito po sa nangyaring hearing po ng Office of the Vice President, talagang scripted po ang gagawin sana nila rito para gisahin ang Vice President sa kanyang Office of the Vice President budget, lalo-lalo na for 2025. At dito po sa hearing po ito, napakahaba, na talagang lahat po halos ay gusto nilang bawasan, tanggalin. Pati po yung Office of the President, the Office of the Vice President, na meron na po tayong mahigit 10 o 11 o 10 na satellite, gusto rin po nilang silipin at tanggalin halos. At yung mga programa po ng Vice President ay sinasabi na meron na rin daw po tayong DSWD, mga katambay. At gusto rin po nilang tapyasan o halos tanggalin na ang mga ito. Kaya talagang babaldahin po nila halos ang programa ng Vice President, mga katambay. Samantalang ito ay nakakatulong sa tao. Sana man lang yung mga programa ng Vice President ay hindi nakakatulong sa mga Pilipino. Napakaganda nga po yun na meron tayong isang opisina ng Vice President na nakakagampan at nakakatulong din po sa mga Pilipino. Dahil alam naman po natin, kung dadalhin mo yung mga programang ito sa DSWD, mismo ang Vice President, di po ba, ay nakaranas ng pamumulitika rito. Lalo-lalo na po pagka sa Office of the Vice President ang hihingi o kukuha ng tulong o pabor, hindi po nagagampan ng DSWD. Ganon din po, nangyari rin po kay Senador Goyan na hindi po nagre-response dahil nga pag sinabing kalaban sa politika at hindi ka alyado, di po ba? Kaya dito po, pahiyang-pahiya po sila at hindi nila halos nagamit ang kanilang script. Scripted po kasi sa tingin ni Kamanong ang gagawin nilang hearing sa budget po ng Office of the Vice President. Dahil nga sa pangunguna po ng spokesperson po nila na si Kimbo, nakita nyo po, pati ang traditional na babali, yung traditional ng Kamara, lalo sa budget po ng Presidente at Vice President, na hindi po nangyayari yung ganito po nilang style pamumulitika at talagang harap-harapang ipinamumukha mo agad sa isang halal ng bayan, lalo ang Vice President, na siya'y korap at kinukurap ang pondo ng bayan, samantalang yung sa Presidente ni hindi mo lang kinalkal ng kinalkal yung kanyang COA report. Wala man lang tinanong na nasaan ang COA report nyo, liquidation nyo, Mr. President, mga katambay. Di ba? At sasabihin nila na napahiya sila dahil hindi nagpunta ron ang Vice President. Bakit? Hindi rin naman nagpunta ron ang Presidente. Ang Presidente hindi nagpunta nung budget ng Office of the President. Wala siya ron. Di ba? Karapatan din na pwedeng hindi pumunta ang Vice President doon dahil pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Di ba? Dahil nga napahiya, lalo si convicted ng child abuse Franz Castro at syempre po si Manuel at si Brosas. Talagang nasayang po kasi, nasayang yung kanilang pinaghirapan na script
na talagang yung demolition job nila sa Vice President. Kaya yung sinasabi nga ni Kamanong, komento ni Kamanong, talagang ito po, ito po kasi ay talagang matalino. Komento ni Kamanong, sobrang galing po ng Vice President dito po sa galawan ng politika sa ating bansa. Dahil una-una, natuklasan niya na at alam niya na ang dalawang konstitusyon na ito ay bulok. Bulok po ito. Ayon po sa Vice President, yung pinakamalaking korupsyon ay nasa sangay po, lalo ng Kamara at ng Senado. Di po ba? Dahil mismo ang dating presidente, sinasabi nga po yan na bulok at ratin yan. At yung sinasabi rin po ng Vice President na 2 tao lang ang humahawak ng pondo ng bayan, pondo ng bansa, pera ng taxpayer. 2 tao lang talagang gumagalaw, kumikilos kung saan po ito dadalin at nararapat na sinasabing papabor yung pondo ng bayan. Kaya dito po, sinasabi ko nga po mga tambay, nasa kamay na po ng nila. Pinaubaya na po ng ating Vice President ang budget po na opisina po ng Office of the Vice President. Dito po sa mga tinatawag na mga komento ni Kamanong, mga ulupong, mga buhaya, mga hindi kaya sakim sa pera, dahil hindi sila papayag itong mga ito. Hindi papayag po ito ng katulad ng ginawa ng Vice President na ipaubaya po sa kanila ang pondo po ng bawat ahensya, mga katambay. Di ba? Tanging ang Vice President lang ang kauna-unahan na nagsabi, kayo na ang bahala, kayo na sa opisina ng Vice President. Kung bigyan nyo o hindi, wala sa kanya yan. Dahil una-una, taong bayan ang pinagsisilbihan niya, hindi mga politiko. Hindi po siya nagsisilbi sa mga buhaya. Komento ni Kamanong, hindi siya nagsisilbi sa mga buhaya. Nagsisilbi ang Vice President sa mga Pilipino, sa mga nangangailangan. Dahil ang kanyang opisina ay tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Di ba? Una-una, sino po ba ang kauna-unahan, kadalasan at napakadalas manghuna at mag-response? Lalo ang ating bansa ay nalalagay po sa sakuna. Katulad po ng bagyo. Nakikita natin ang nagre-response madalas ay ang opisina, nangunguna palagi ang opisina ng Vice President. Di po ba? At yung kanyang opisina, yung kanyang mga satellite ay talagang nakakatulong po sa ating mga kababayan at yung kanyang programa na negosyo kaday, gusto pa rin pong ipolitika ng Kamara ng mga scripted na mga kagalang-galang di umano na hindi buhaya, mga katambay. Di ba? Pinupolitika nila lahat yan, yung programa ng Vice President. Kaya malalaman po natin yan sa mga darating na araw kung ano po ang mangyayari po sa opisina ng Vice President. Isisiro po ba nila ito o tatapyasan nila ng malaki at hindi lalagyan ng budget ang mga programa ng Vice President katulad ng libreng sakay, yung pagtulong sa yung negosyo sa ating mga kababayan, magnegosyo kaday, tinuturuang maghanap buhay, magnegosyo mga Pilipino. Tingnan natin kung babudgetan po ng mga sinasabing buhaya sa Kamara, mga katambay. At saka yung mga sinasabing budget po na nakakatulong pa sa ating Office of the Vice President, diba? Yung pagtugon po sa mga sakuna at yung mga lumalapit, lalo na yung programa niya sa mga kabataan, di ba? Na binibigyan niya ng suporta. Kahit sabihin mo na may DSWD na, mas maganda pa na yung mismong opisina ng Vice President ay lumalapit at inilalapit ang opisina at ang pondo ng bayan ay nakikita na hindi nakukurap, hindi nasasayang. At talagang may liquidation ang kanyang budget, may liquidation. Alam ng COA at alam din ng mga hindi buhayang mga congressman ang budget at talagang detalyado kung saan dadalhin ang pondo ng Office of the Vice President. Hindi katulad ng mga buhaya o mga sinasabi di umanon mga congressman at senador. Hindi natin malaman kung saan dinadala ang mga budget nila. Nasaan ang mga liquidation nila, mga katambay. Ang MOE nila, nasaan? Mga resibo nila. Hindi natin alam. Samantalang sa Office of the Vice President, alam natin
Di ba? Pwede natin na tingnan sa website ng Office of the Vice President. Samantalang yung sa presidente, hindi natin alam kung paano po kung ano ang nangyayari sa napakalaking budget ng presidente. Walang liquidation din tayo nakikita diyan. Wala po binabanggit ang Kamara diyan para kalkalin sa COA ang report o sinasabing mga resibo ng Office of the President. Kaya nakakalungkot lang po. Tanging Vice President lang po ang pinupolitika nila at sinasabi ko nga dahil ito parte ng politika kaya kailangan demolition job dahil tanging ang Vice President lang ang talagang kinatatakutan yata nila na maging presidente ng bansa kasi hindi nila magagawa sa isang Duterte ang ginagawa nila ngayon. Sa ginagawa nila sa bagong Pilipinas na ganyan ang estilo, never nilang magawa sa isang Duterte yan, mga katambay. Unang-una, pagdating sa kaperahan, mas pagkakatiwalaan ng taong bayang humawak ng pera ang Duterte kisa nahandyan sa Kamara. Mas pagtitiwalaan ni Kamanong humawak ng pondo ng bayan ang isang Vice President kisa sa mga congressman, representative at mga senador. Mas pagkakatiwalaan ni Kamanong ang ating Vice President. Kayo po, ano masasabi niyo mga katambay? Sa talagang inuubos po at para lang pabagsakin. Buong puwersa na halos ng Kamara binigay na po nila para lang dito sa demolition job na ginagawa nila sa opisina ng Vice President, mga katambay. Kaya lang, hindi po sila magtatagumpay. Hindi magtatagumpay ang mga ito. Dahil kilala na sila. Kilala na natin sila, mga katambay. Kilala na natin ang kanilang mga karakas, itong mga nasa Kamara at sa Senado. Malapit na po ang halalan, nasa atin po ang huling halakhak at huling desisyon para sa kanila. Mga katambay, yung sinasabi ko nga, yung logo ng aking sombrero, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Paalam sa muli. Ingatan nawa. Bye-bye.